Sa ating Pag-asa weather forecaster. Ma'am Lori, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Hello, ma'am. Good evening po at sa mga kababayan. So, ito ang update natin or latest natin. At 8 p.m. today, napanatili nito ang kanyang lakas. At sa ngayon, it is heading towards the Polillo Islands of Quezon Province, particularly the northern Quezon. Sa ngayon kasi, sir, ang problem po, medyo mabagal yung kanyang pagkilos, kaya halos nabababad na ho talaga yung Camarines Provinces at the moment sa malakas na ulan at malakas din hangin dahil yung Iwal region andun ho at saka yung inner rain bands nitong bagyo. So definitely, hello Ma'am sir. Lori, singit lang po ako. May video kami or may ano matawag dyan? Para may illustration kami nilalabas ngayon. Live po ba yan? Yung kulay pula na yan na parang deep red na parang medyo makapal? Yan po ang bagyo? Sorry sir, hindi ko po kasi nakikita. Pero ano pong oras ang nakalagay, if ever? Oo, hindi wala ko po po ba? naka-zoom lang din po. Pero nakikita ko po, may deep red. Ayun po, ang kapal. Okay. Yes sir, more definite, most definitely, yun yung latest natin. Opo, yun yung deep red, yung talaga sobrang pula. Yun yung nakikita natin na intense to at times torrential na pag-ulan. So talagang live po yan. Galing sa inyong website po. Live po yan. Galing sa Pag-asa website. Parang nakakatakot, Ma'am Lori. Parang ang pulang-pula sa gitna. Ano po? Yung pula po, yung ang nire-represent ko niyan is more of ulan sa ngayon. Yung hangin po kasi iba po yung representation natin. Pero sa nakikita niyo pong satellite, dahil ulap lang po yung parang nire-represent yan most likely. Yung ulan talaga ngayon concentrated sa malapit sa eyewall at saka andun sa inner rain bands ng bagyo. So Ma'am Lori, nasaan na po siya ngayon eksakto? Exactly, ang eksakto po niyang location sa ngayon nasa 65 kilometers hilaga ng Daet, Camarines Norte. So 65 kilometers ano lang 'yon, malapit lang 'yon ho. Malapit. Close proximity lang ho 'yon. Nasa dagat pero close proximity. So ibig sabihin yung Camarines Provinces talagang babad po sila sa ngayon sa malakas na mga ulan at hangin din. So stationary siya, ma'am? Hindi Ma'am po Lori, siya stationary. Opo. May time na nag-stationary po siya, pero ngayon may paggalaw na siya. 15 kilometers per hour lang. Mabagal yun. Pero ang landfall, ini-expect na natin ngayong gabi o bukas na? Later tonight or by midnight or madaling araw. So, possible madaling araw. Ang landfall po, saan po yun? Landfall sa Polillo Island. Kasi ang tinutukoy po natin sa landfall, yung sentro mismo. Yung pinaka-sentro, sir. Dapat kawawa naman ang Polillo. Sige lang, Lori, tuloy mo. Opo. Dapat kasi yung sentro kasi para ma-sure po na talagang yung kabuuan ng bagyo, doon tatama. So, ang direksyon nito, after Polillo Island, Camarines. Tapos, anong tahak niya? Paakyat? Ayun po yung problem natin dahil sa ngayon westward talaga yung kanyang pagkilos. So, kahit na mag-deviate man ito pataas ng konti o pa-south ng konti, yung Metro Manila, hagip pa rin ng diametro po. So, yung Metro Manila, maapektuhan tayo, lalong-lalo na in terms ng makapag-ulan. Although, in-expect po natin slightly or konti, mag-weekend ito after making landfall over Quezon Province. And dahil sa Rizal Province, syempre dadaanan niya din ng Rizal at medyo may bundok din doon. Medyo mag-weekend na ng konti. Pagdating sa Metro Manila, hindi na ganun kalakas yung hangin. Pero yung ulan, aasahan natin po. Ma'am Lori, walang puknat na ulan ba yan? Tuloy-tuloy? Lalo na po yung sa inner rain months, yes ma'am. Lalo na po kung mag-north ng konti yung track niya, north of Metro Manila, mas madami kasi yung ulan sa south quadrant ng bagyo. So, hagip siya talaga ng rain bands. Sa ngayon, yun po yung nakikita natin track. Actually, Lori, sa totoo lang, ang mas nakakatakot yung ibang probinsya kasi sila, nabugbog na sila ng Quinta at Roli. Actually, diba? Camarines, sila po yung Quezon, most vulnerable at the moment. Yes, tama po. Sa atin naman po, ang threat po dito is mga pagpaha talaga. Flash floods. Very possible pa rin. Pero sa ngayon, Lori, ramdam na siya sa area, kumaga malakas na ang ulan sa buong lalawigan ng Camarines and Quezon? Buong Camarines Norte, Camarines Sur,
may part pa rin sa Catanduanes, maulan pa rin sa kanila, although yung hangin less na ng konti. Then yung Quezon Province, yun na po, nagpaambang na po sa Quezon Province. Ay, Nako. nako. Ang mga Anyway. storm surge alert, andyan dyan pa rin, Ma'am Lori? Yes po, opo. At Yeah, saka yung may mga possibility pa rin. landslide ako nakita kanina, tama, ano? So, ganun kalakas itong bagyo na to, ma'am. Actually, nasa typhoon category po siya, kaya expected talagang malakas din ho ito na bagyo. Ma'am, pwede mo ba i-enumerate ngayon as we speak? Alam ko magbabago pa po. When is the next advisory, ma'am? 11 p.m. po tonight, sir. 11. Pero ngayon, sa ngayon po habang tayo nag-uusap, can you enumerate the typhoon signal, please? Signal, okay po. Teka lang, kunin natin yung eksakto. So, yung number 3 ngayon, hindi ko na po, sir, i-enumerate yung municipalities, yung provinces na lang Sige po. Yes, ma'am. Number 3 Yes, ma'am. ay sa southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, sa Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern and central portions ng Quezon, Pulilio Island, kasama na ho dyan, Batangas, Catanduanes, Camarines Norte, the northern portion ng Camarines Sur. Habang signal number 2 sa natitirang bahagi pa ng Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, southern portion ng Benguet, southern portion ng La Union, rest of Quezon, Marinduque, northern portion of Occidental Mindoro, Lubang Island, the northern portion of Oriental Mindoro, the rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias, and Ticao Islands. Signal number 1 naman sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, Abra, Ilocos Sur, rest of La Union, rest of Occidental Mindoro, rest of Oriental Mindoro, Romblon, and the rest of Masbate, northern Samar, the northern portion of Samar, the northern portion of eastern Samar. Yun po yung kabuuan sa ngayon ng ating signal. So halos Ayan po buong ninyo. Luzon, kung mapapansin niyo po, halos buong Oo, buong Luzon, Luzon. may signal. Buong Luzon may Nga. signal number 1 to number 3. Pero bantayan po ninyo, magbabago po yan mamayang alas 11. Ano po, gising Sa pa po ngayon, sir, kayo. nakikita natin, most likely, yung mga nakataas sa signal number 3, it will stay as signal number 3. Stick po tayo sa 3 dahil paparating pa lang yung bagyo. So, not likely na magbawas tayo doon. Pero yung mga signal number 2 and 1, posibleng may mga babawasan sa mga susunod na oras. Oh, okay. Pero hindi naman po aakyat yung signal number 3 ngayon, To nagiging 4. signal number 4. Sa ngayon, medyo, hindi natin inalas possible, pero medyo mababa ang chance for now. Kasi Okay. malapit na yung landfall medyo ang kanyang strengthening opportunity ay hindi na ganoon kataas. Ma'am, yung Tama, kanyang pwede dala, yun. puro ulan ba? O may kasamang malakas na hangin din? O alin ang mas malakas? Ulan o yung hangin na dala niya? Sa ngayon po, yung eye wall at inner rain bands, yung malapit sa sentro, both malakas. Pati hangin malakas, pati yung ulan. Pero yung sa outer rain bands, more on ulan. Okay. Okay. Lori, thank you ha. Oh, Maraming no, walang salamat, Lori, Lori. maraming salamat po. Thank you. Okay po. Ingat din kayo dyan ha. Ingat po. Si Ma'am Lori de la Cruz